Kapag ang isang grupo ng mga tagapagligtas ng hayop ay nakatagpo ng isang sugatang Mustang Stallion na nakahiga at hindi gumagalaw sa isang liblib na bangin sa Colorado, una nilang inakala na isa lang itong karaniwang kaso ng hayop na nasugatan sa kagubatan. Ang makapangyarihang kabayo, bagaman halatang may iniindang sakit, ay ayaw pa ring gumalaw at tuwing sinusubukan nilang lumapit, mariin itong tumatanggi. Doon lamang nila napansin kung ano ang kanyang pilit na tinatakpan sa ilalim ng kanyang malapad na katawan at doon nila naunawaan na higit pa ito sa isang simpleng pinsala. Saksi sila sa isa sa pinakakamanghamanghang sandali ng proteksyon sa pagitan ng magkaibang uri ng hayop na naitala kailanman. Hindi lang ito basta likas na ugali ng hayop, may mas malalim pa rito, isang bagay na hinahamon ng lahat ng paniniwala tungkol sa kung paano nag-iisip, nakakaramdam at nagmamahal ang mga hayop. Dumating ang tawag sa Wild Heart Rescue eksaktong alas 6:47 ng umaga sa isang malamig na Oktubre. Isang hiker ang nag-ulat na may nakita siyang tila mamamatay ng Mustang Stallion sa Copper Canyon, mga 30 milya mula sa Denver. Hindi gumagalaw ang kabayo ng mahigit 12 oras at nagsimula ng lumipad ang mga buwitre sa kalangitan. Hindi nag-aksaya ng oras si Dr. Laura Ortega, ang punong veterinaryo ng Rescue Center, at agad niyang tinipon ang kanyang grupo. Si Laura, isang maliit na babae na nasa maagang bahagi ng kanyang 40, ay kilala sa kanyang walang kapagurang determinasyon. Laging nakatali ang kanyang maitim na buhok sa isang praktikal na buntot at ang kanyang mainit na matang kayumanggi ay nagpapakita ng malasakit na nagtulak sa kanya na ialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga hayop na kadalasang pinapabayaan ng iba. Kasama niya sina Diego Rivas, isang eksperto sa asal ng malalaking hayop na may higit sa 15 taon ng karanasan sa mga kabayong dumaan sa trauma. At si Chiara Morales, isang batang veterinaryong teknisyan na may banayad na mga kamay na kayang pakalmahin kahit ang pinakanatatakot na nilalang. Inilagay nila sa mobile veterinary truck ang lahat ng kinakailangang gamit pang emerhensya at tumulak patungo sa ligaw na kalikasan ng Colorado. Ang Copper Canyon, bagaman tirahan ng mga ligaw na Mustang, ay hindi madaling daanan. Puno ito ng matutulis na bato, malalambot na lupa at matatarik na bangin, panganib para sa sinumang hayop na gumagala roon. Habang umaalog ang kanilang truck sa baku-bakong daan, naramdaman ni Laura ang papalakas na kaba tungkol sa kanilang mararating. Ngunit nang una niyang makita ang Mustang, napahinto ang kanyang paghinga. Kahit sa malayo, kapansin-pansin ang kanyang kagandahan. Ang kanyang balahibo ay kulay tsokolating makintab na kumikislap sa liwanag ng umaga at ang kanyang maitim na palong ay umaagos sa mga bato na parang likidong anino. Tumataas ng humigit kumulang 16 na kamay at malamang nasa 200 pounds, kapansin-pansin ang kanyang presensya. Pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagkakahiga. Ang katawan ng stallion ay nakakurba na para bang may tinatakpan siya. Nakatayo ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila na may kakaibang matinding titig, hindi ng sakit kundi ng proteksyon. Hindi ganito ang hitsura ng kabayong mamamatay na, mahina't seryosong sabi ni Diego habang nagsimula silang magbaba ng gamit. May binabantayan siya. Hinawakan ni Chiara ang tranquilizer pero pinigilan siya ni Laura. Sandali lang, panoorin muna natin. May kakaiba talaga. Mula sa kinatatayuan nila, lalong naging kapansin-pansin ang kakaibang kilos ng stallion. Paminsan-minsan, ibinababa niya ang ulo niya para bang may tinitingnan o sinusuri sa ilalim ng katawan niya. Malalim ang kanyang paghinga at kitang-kita ang tuyong dugo sa kaliwang balikat niya, pero nananatiling matalim at matatag ang kanyang tingin.
Nang may uwak na lumapit ng masyado, agad siyang tumugon, nakalaylay ang kanyang mga tainga at ang kanyang malakas na hiyaw ay nagpagimbal sa ibon dahilan upang ito'y agad lumipad palayo. Anuman ang kanyang pinoprotektahan, handa siyang ipaglaban ito sa lahat ng paraan. Hindi pa ako nakakita ng ganito, mahina't seryosong sabi ni Laura. Sugatan siya, halata. Lalo na kung paano niya iniingatan ang kaliwang tagiliran niya pero ayaw pa rin niyang umalis. Karaniwan, ang mga sugatang kabayo sa kagubatan ay tumatakbo. Hindi sila nananatili sa lugar para magbantay ng kung ano. Itinaas ni Diego ang kanyang binoculars para mas silipin ang ilalim ng stallion. Mayroon talagang bagay doon, medyo nakikita ko na, pero hindi ako sigurado kung ano. Maliit ito at gumagalaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Laura. Sa lahat ng taon ng kanyang karanasan sa pagligtas ng mga hayop, maraming beses na niyang nakita kung paano pinoprotektahan ng mga ligaw na kabayo ang kanilang mga supling, pero iba ito. Hindi ito batang kabayo. Ang buong katawan ng stallion ay nakabaluktot na parang pader, isang buhay na panangga para sa isang nilalang na marupok. Kailangan natin itong masilayan ng mabuti, sabi ni Laura. Pero dahan-dahan lang, kung siya'y sugatan at nagtatanggol, iisipin niyang banta tayo. Habang dahan-dahan silang lumalapit, hindi kumurap ang titig ng stallion sa kanila. Malinaw ang sinasabi ng kanyang kilos, hindi siya aalis at hindi rin niya hahayaang lumapit sila sa anuman ang kanyang itinatago. Ang madidiskubre nila ay babago sa kanilang pagkaunawa sa pag-uugali ng mga hayop. Sa bawat hakbang nila, lalong tumitigas ang tindig ng stallion. Nakalaylay pa rin ang kanyang mga tainga at nanginginig ang kanyang maskuladong katawan sa bigat ng tensyon at sakit. Kahit sugatan, ramdam ang kanyang lakas. Hindi siya biktima, isa siyang tagapagtanggol. Lumakad si Laura ng unti-unti sa unahan ng iba. May kalmadong kilos, nakalantad ang kanyang mga kamay at mahinahon ang kanyang tinig, mga tunong matagal na niyang ginagamit sa mga hayop na takot at nangangailangan ng tiwala. Ayos ka lang, gwapong bata. Hindi kami narito para saktan ka. Gusto lang naming tumulong. Bahagyang gumalaw ang stallion, mas lalo pa niyang ibinalot ang sarili sa kung anuman ang kanyang itinatago. Sa paggalaw niyang iyon, napangiwi siya sa sakit at nagsimulang tumulo muli ang sariwang dugo mula sa kanyang balikat. Pero hindi pa rin siya umurong. Dr. Ortega, mahina at may takot na bulong ni Chiara habang nanlaki ang mga mata. Tingnan mo ang kaliwang harapang binti niya. Ibinaling ni Laura ang pansin sa binti ng stallion at parang may bumigat sa kanyang sikmura. Mas malala ang pinsala kaysa sa inakala nila. Malalalim ang mga sugat sa kanyang balikat at harapang binti, malamang mula sa pagkahulog o pagkakasabit sa isang matalas at walang awa. Mukhang higit isang araw na ang mga sugat niya at nagsisimula ng lumitaw ang mga unang palatandaan ng impeksyon. Kailangan niya ng agarang gamutan, mahina, ngunit seryosong sabi ni Diego. Malubha ang mga sugat na to. Kapag kumalat ang impeksyon, baka hindi na natin siya mailigtas. Pero tila hindi alintana ng stallion o hindi niya iniintindi ang sarili niyang kalagayan. Buo ang atensyon niya sa marupok na nilalang sa ilalim niya. Bawat ilang minuto, ibinababa niya ang ulo at naglalabas ng mahihinang tunog, parang malambing na kabaligtaran ng matapang na kilos na ipinapakita niya sa rescue team. Alam ni Laura na kailangan niyang lumabag sa mga patakaran. Susubukan kong lumapit at tingnan kung ano ang binabantayan niya. Matatag niyang sabi, kung maintindihan natin kung ano ang pinoprotektahan niya, baka makahanap tayo ng paraan para matulungan silang dalawa. Laura, napakalaking panganib niyan, babala ni Diego. Isa siyang sugatang ligaw na stallion. Kapag naramdaman niyang naipit siya, baka umatake siya. Naiintindihan ko,
Sagot ni Laura habang unti-unting sumusulong. Pero tingnan mo siya, Diego. Hindi ito basta-basta lang. Pinipili niyang manatili. Sugatan na siya pero hindi siya tumatakas. Mas mahalaga sa kanya ang binabantayan niya kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Maingat siyang lumapit, dahan-dahang binabawasan ang agwat. Pagdating sa 10 talampakan ng layo, nagbigay ng malinaw na babala ang stallion. Bahagya siyang tumindig gamit ang kanyang mga paa sa likod. At ang harapang mga paa ay tumapak sa hangin, hindi bilang atake, kundi para ipakita ang lakas niya. Isa itong babala at pagpapakita ng kanyang matibay na paninindigan. Sa galaw na iyon, halatang masakit para sa kanya pero hindi siya tumigil. At sa saglit na iyon, habang itinataas niya ang kanyang dibdib, nakita ito ni Laura, isang iglap lang, at siya'y napatigil. Napasinghap siya. Diyos ko, mahina niyang bulong, gulat na gulat. Ano yon? Sigaw ni Chiara mula sa likod. Hindi agad nakasagot si Laura. Ang nakita niya ay hindi maipaliwanag. Sa ilalim ng stallion, hindi batang kabayo ang naroon. Hindi ito isang bisiro. Isa itong bagay na ganap na hindi inaasahan. Diego, kunin mo ang kamera na may mahabang lente. Mabilis niyang utos. Kailangan natin itong maitala. Walang maniniwala kung wala tayong ebidensya. Dahan-dahang bumalik sa pagkakahiga ang stallion, muling tinakpan ng kanyang katawan ang marupok na nilalang sa ilalim niya. Pero sapat na ang nakita ni Laura para malaman niyang pambihira ang sandaling ito. Sinubukan niyang unawain kung paano ang isang hayop, ligaw at sugatan ay gumawa ng desisyong salungat sa lahat ng likas na ugali ng kanyang uri. Laura, anong nakita mo? Tanong ni Diego habang inaabot ang kamera. Isang sanggol, mahina niyang sabi. Isang sanggol na tao, Diego. May sanggol sa ilalim ng stallion na iyon. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon na parang isang pagsabog. Napasinghap si Chiara at muntik nang mabitawan ni Diego ang kamera. Hindi maaaring totoo yan, sabi niya. Bakit isang ligaw na stallion? Paano niya nga ba magagawa yon? Pero naroon ang katotohanan, malinaw at hindi maitatanggi. Hindi siya nagtatanggol ng lugar o pinagkukunan ng pagkain. Binabantayan niya ang isang bata at handa siyang isugal ang lahat para sa kaligtasan nito. Napuno ng luha ang mga mata ni Laura habang unti-unting lumubog sa kanya ang bigat ng sandali. Sa kung saan may isang pamilyang tiyak na desperado na takot naghahanap sa nawawalang sanggol. At dito, sa gitna ng bangin, isang ligaw na hayop ang umako sa papel ng tagapagtanggol. Ito'y lampas sa lohika, lampas sa likas na ugali, isang gawa ng dalisay at di makasariling pagbabantay. Ngunit bigla nang naging mas mahirap ang kanilang misyon. Ngayon, kailangan nilang gamutin ang sugatang kabayo, iligtas ang sanggol, at gawin lahat iyon nang hindi nasisira ang marupok na tiwalang ibinigay ng hayop na ito sa kanyang papel bilang tagapangalaga. Naguunahan ang mga iniisip ni Laura. Isang ligaw na stallion, grabing sugatan at halatang naghihirap ay sa hindi maipaliwanag na paraan, pinili pa ring alagaan ang isang sanggol na tao. Sunod-sunod ang mga tanong sa isipan niya. Saan nanggaling ang sanggol? Gaano nakatagal siyang binabantayan ng kabayo? Ayos pa ba ang lagay ng bata? Chiara, tumawag ka sa siyam na 0, isa ngayon din. Mabilis na utos ni Laura. Kailangan natin ng emergency responders, social services at malamang pati pulis. Sabihin mong may sanggol na nasa matinding panganib. Paano ko to ipapaliwanag? Tanong ni Chiara habang nanginginig ang mga kamay sa pagdial gamit ang satellite phone. Sabihin mo lang kung ano talaga ang nangyayari, sagot ni Laura. Sila na ang bahalang magdesisyon kung paano ito haharapin. Samantala, nagsimula ng kumuha ng mga larawan si Diego gamit ang telephoto lens. Kinukuhanan ang mga sandaling magiging sentro ng isa sa pinakamisteryoso at pinakakapanabik na kaso sa kasaysayan ng Colorado. Laura, tingnan mo to, sabi ni Diego habang inihaharap ang kamera sa kanya.
Sa screen ay isang malinaw na larawan, isang munting balot na nasa loob ng kulay rosas na kumot, nakasilong sa dibdib ng stallion. Gumagalaw ang bata, bahagya pero sapat para masigurong buhay pa siya. Walang makakasabi kung gaano na siya katagal doon, pero isang bagay ang malinaw. May tagapangalaga siya at handa itong lumaban hanggang dulo para sa kanya. Malinis pa ang kumot, sabi ni Laura, bakas ang emosyon sa boses. At tingnan mo kung paano siya pumuwesto. Tinatakpan niya ang sanggol mula sa lamig at ulan. Ginagawa niyang panangga ang katawan niya sa hangin. Nararamdaman ng stallion ang lumalakas na tensyon. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga tainga, salit-salit na nakatuon sa mga taong nasa paligid at sa mahinang ugong ng mga helicopter blades na umaalingaw-ngaw sa bangin. Nang makita na nila ang Flight for Life helicopter na sumilip mula sa gilid ng bangin, agad at matindi ang naging tugon ng stallion. Pilit siyang tumindig, bagaman halos bumigay ang kanyang sugatang paa. Pero pinilit pa rin niyang tumayo, nilabanan ng sakit. Tumindig siya na parang isang kuta sa ibabaw ng sanggol, iniiwas ang kanyang malapad na katawan sa malakas na hangin na nililikha ng bumababang helicopter. Halata sa bawat guhit ng kanyang katawan ang sakit, pero hindi siya natinag. Nanatili siyang matatag, mapangahas, nakatayo sa pagitan ng sanggol at sa kung anumang kinikilala niyang panganib. Hindi kapani-paniwala siya, bulong ni Chiara habang pinapanood ito na may paghanga. Wala siyang alam sa helicopter pero alam niyang maaaring makasama ito sa sanggol. Nabigla si Laura sa bugso ng paggalang sa tapang ng hayop, pero kasabay nito ay naramdaman din niyang nauubos na ang oras nila. Lalong lumalala ang mga sugat ng stallion. Kapag nagtagal pa, maaaring ikamatay ito ng pareho ng kabayo at ng sanggol. Bumaba ang helicopter sa isang patag na bahagi ng lupa, mga 100 yarda ang layo. Agad bumaba ang medical team at nagsimulang maghanda. Lumapit si Dr. Marco Castillo, ang emergency physician, kay Laura, halatang naguguluhan at hindi makapaniwala. Sabi sa dispatch, may kabayong nagbabantay daw ng sanggol? Tanong niya. Taas kilay. Alam kong parang imposible, sagot agad ni Laura bago pa siya matapos. Pero tignan mo na lang mismo. Itinaas ni Dr. Castillo ang binoculars at sinuri ang eksena. Pinanood ni Laura habang unti-unting nawawala ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Una ang gulat, saka ang matinding pag-aalala. Santo Diyos, mahina niyang sambit. Totoong may sanggol nga roon. Gaano nakatagal to? Hindi pa kami sigurado, sagot ni Laura. Pero nandito na ang stallion nang hindi bababa sa kalahating araw. Baka mas matagal pa. Baka nasa panganib na ang sanggol, na-dehydrate, giniginaw, o mas malala pa. Kailangan na nating maabot ang bata ngayon din, mariing sabi ni Dr. Castillo. Pero pinigilan siya ni Laura. Doc, ligaw ang stallion na yan sugatan at sa isip niya, responsibilidad niya ang batang yan. Kapag bigla kayong sumugod, baka siya maalarma at masaktan ng bata o umatake para ipagtanggol ito. Nanatiling tensyonado ang sitwasyon habang dumarating pa ang ibang tao. May mga deputy, social workers at karagdagang veterinaryo na unti-unting bumuo ng maingat na bilog sa paligid ng eksena. Pero hindi gumalaw ang stallion. Nananatili siyang nakatindig, hindi natitinag. Si Diego ang unang nakapansin ng pagbabago. Laura, tingnan mo ang paghinga niya, sabi niya. Matindi na ang pag-angat at pagbagsak ng tagiliran ng stallion. Bahagya na niyang ibinababa ang ulo na para bang hindi na niya kayang buhatin ito. Inuubos niya ang natitira niyang lakas para manatiling matatag. Na-shock na siya, biglang sabi ni Laura, puno ng pag-aalala ang boses. Nawawala na siya at kapag bumagsak siya, hindi na kailangang tapusin ni Laura ang sinabi niya. Kung bumagsak ang kabayo, maaaring maipit ng bigat ng kanyang katawan ang mismong sanggol na buong lakas niyang pinoprotektahan at ikamatay ito.
Nagpasya si Laura sa isang iglap, isang desisyong maaaring magligtas ng dalawang buhay o tuluyang wakasan ang kanyang karera. Pupunta ako, matatag niyang sabi. Chiara, ihanda mo ang pampakalma pero gamitin lang kung wala ng ibang paraan. Diego, manatiling alerto sa medical kit. Kailangan ko ang tulong mo sa oras na makalapit ako. Habang lumalapit siya, bawat hakbang ay maingat. Bawat galaw sinasadya. Buong buhay niyang pinag-aralan kung paano unawain ang kilos ng mga hayop at ngayon sinusubok ang lahat ng kanyang kaalaman. Sinundan ng stallion ang bawat galaw niya gamit ang matang mapagmatyag, maingat pero hindi agresibo. Sa kabila ng sakit, may isa pang damdaming nakasulat sa kanyang ekspresyon. Hindi lang takot iyon, kundi pag-asa, isang desperado, tahimik na pag-asa. Ayos ka lang, mahina at banayad niyang bulong habang lumalapit. Alam kong inaalagaan mo ang isang mahalagang nilalang. Gusto lang naming tumulong. Iyon lang. Nang mga 15 talampakan na lang ang layo niya, naglabas ng malalim, mababang babala ang stallion, isang ugong na umalingaw-ngaw sa hangin. Tumigil si Laura pero nanatiling malambot ang kanyang kilos at tindig. At doon may nangyaring kamangha-mangha. Sa pagitan ng mga babalang iyon, naglabas ng mas banayad, halos malumanay na tunog ang stallion patungo sa ibaba, patungo sa sanggol. Kinakausap niya ang bata, bulalas ni Laura, manghang-mangha. Pinapakalma niya. Sa staging area, nagsalita si Dr. Castillo sa radyo. Ipinapakita ng hayop na ito ang ugali ng isang nagpuprotektang magulang. Sa isang sanggol na tao, hindi ko pa ito nasaksihan kailanman. Lalo pang lumapit si Laura. Pagdating sa 10 talampakan, nagpasya siya. Lumuhod siya sa lupa, dahan-dahan, ipinakita ang pagpapasakop, pinapaliit ang sarili, walang banta. Agad niyang napansin ang bahagyang pagbabago. Ang mga tainga ng stallion ay bahagyang tumuwid paharap. Lumuwag ang kanyang tindig, sapat upang ipahiwatig na hindi siya naghahanda para umatake. Sa unang pagkakataon, tila naniwala ang stallion na maaaring naroon si Laura upang tumulong. Ayan na, mahina niyang sabi. Alam mong hindi ako narito para saktan ang munting inaalagaan mo, di ba? At ang salitang sanggol ay tila nakaabot sa damdamin ng stallion. Bahagyang bumagal ang kanyang paghinga at ibinaba niya ang ulo upang silipin ang maliit na balot sa ilalim niya. Sa katahimikan ng sandaling iyon, malinaw na nakita ni Laura ang lahat. Sa ilalim ng protektadong katawan ng stallion, nakasilong ang isang batang babae, tinatayang 6 na buwang gulang, balot sa isang kulay rosas na kumot, madungis na ngayon, pero nagbibigay pa rin ng init. Gumagalaw ang sanggol, mahina, pero buhay na senyales. May makapal na maitim na buhok na sumisilip mula sa ilalim ng kumot, at ang munting mga daliri ay nakakapit sa tela. Dr. Castillo, bulong ni Laura sa kanyang radyo. Tinatayang 6 na buwang gulang ang sanggol, gising kaunting galaw, malinaw na palatandaan ng dehydration. Kailangan nating kumilos agad. Nagpatuloy si Laura sa paglapit pulgada kada pulgada, banayad ang kanyang tinig, puno ng pagpapatahimik. Napakahusay ng ginawa mong pagbabantay sa kanya, marahan niyang sabi sa stallion. Pero kailangan na niya ngayon ng tulong na hindi mo na kayang ibigay. At bigla may nangyaring kahanga-hanga. Nang umabot na si Laura sa 5 talampakan ng layo, gumawa ng desisyon ang stallion na walang sinuman ang inaasahan. Sa halip na tumakbo o umatake, dahan-dahan siyang humiga. Pero hindi siya bumagsak. Maingat niyang inayos ang kanyang posisyon para makita ni Laura ng buo ang sanggol habang nanatiling nakapulupot ang kanyang katawan bilang proteksyon. Napahinto ang paghinga ni Laura nang sa wakas ay makita niya ng walang hadlang ang bata. Ang sanggol ay marupok ngunit gising at ang kanyang maitim na mga mata ay tila mas mulat kaysa sa kanyang edad.
Ang kumot niya na dating kulay rosas at malambot ay ngayon ay puno ng alikabok. Pero nakabalot pa rin ng mahigpit sa kanya. "Hay, mahal," bulong ni Laura, "ilalabas ka na namin rito." Tumingin ang sanggol ng diretsyo sa mukha ni Laura at ngumiti. Mahina, marupok, pero hindi maipagkakaila, isang ngiti. Isang kislap ng tiwala sa mundong tila iniwan na siya. Pinanood ng stallion ang lahat, nakatutok ang kanyang mga mata, matindi ang atensyon. Para bang sinusuri niya ang bawat galaw ni Laura. Pagkatapos ay naglabas siya ng mahina, mababang tunog, pamilyar at nakakapanatag kagaya ng tunog na ginamit niyang pangaliw sa sanggol buong umaga. Sinasabi niya sa bata na ayos lang, naisip ni Laura. Ipinapaalam niyang ligtas na siya. Maingat na iniunat ni Laura ang kanyang kamay, hindi siya pinigilan ng stallion. Nanatili itong malapit, ang malaki niyang ulo, halos ilang pulgada lang ang layo. Pero hinayaan niyang hawakan ni Laura ang sanggol. Mainit ang katawan ng bata, salamat sa init ng katawan ng stallion. Pero tuyot ang kanyang balat at mahina ang kanyang kalamnan. Nararamdaman ni Laura ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol sa ilalim ng kanyang tadyang habang dahan-dahan niya itong inaangat mula sa silong ng kabayo. "Hawak ko na siya," sigaw ni Laura. Buhay siya, tumutugon, pero kailangan ng agarang gamutan. Habang tumatayo si Laura, pilit ding tumindig ang stallion. Halos bumigay ang kanyang sugatang paa, pero pinilit niyang tumayo at sumunod kay Laura. Hindi inaalis ang paningin sa sanggol. Bawat hakbang ni Laura papunta sa medical team, ginagaya ng stallion, sugatan, pero ayaw iwan ang batang pinili niyang protektahan. Maingat na inilipat ni Doktor Castillo ang sanggol mula sa mga bisig ni Laura. Dehydrated siya, malamang hindi pa nakainom o nakakain ng kahit ano sa loob ng kalahating araw, sabi niya. Pero mas maayos pa ang vital signs niya kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, maaring iniligtas talaga siya ng kabayong ito. Habang abala ang team sa pag-stabilize ng sanggol, muling lumapit si Laura sa stallion. Halatang humihina na ito, ubos na ang lakas. Ngayon, natapos na ang matinding pangangailangan. "Oras mo na, matapang na kaibigan," mahina niyang bulong habang dahan-dahang lumapit, dala ang kanyang medical kit. "Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Hayaan mong kami naman ang mag-alaga sa iyo." Hindi tumutulang stallion habang nililinis at tinatakpan ni Laura ang kanyang mga sugat. Hindi niya maiwasang isipin ang mga tanong na bumabagabag pa rin sa kanila. Saan nagmula ang sanggol? Gaano katagal na siyang binabantayan ng kabayo? At paanong ang isang ligaw na hayop ay gumanap ng papel na mahirap paniwalaan? Habang inihahanda ng grupo ni Dr. Castillo ang sanggol para sa transport sa helicopter, dumating si Deputy Valentina Sanchez at sinimula ng opisyal na investigasyon. Walang ID ang sanggol, walang palatandaan, walang stroller, walang gamit, walang kahit ano na makapapaliwanag kung paano siya napunta sa gitna ng napakailang bangin. "Dr. Ortega," sabi ni Deputy Sanchez habang lumalapit kay Laura na noon ay naglalagay ng antibiotic sa sugat ng stallion. "Sinuri na namin ang lahat ng ulat ng nawawalang bata. Walang tumutugma sa sanggol na ito." Tumingala si Laura mula sa kanyang ginagawa, pansamantalang huminto ang kanyang mga kamay. Nanatiling tahimik ang stallion sa tabi niya, kampante na sa kanyang haplos. "Hindi ito kapani-paniwala," sagot niya. "Hindi naman basta na lang makakapunta rito ang isang 6 na buwang gulang. Hindi siya makakalakad papunta sa bangin na to." "May isa pa," dagdag ng deputy. "Nakakita kami ng bakas ng gulong mga 1 milya mula rito sa tabi ng lumang minahan. Bago pa yon, wala pang 2 araw." Bumigat ang pakiramdam ni Laura. Iniisip niyong may nagdala sa kanya rito ng sinadya na iniwan lang siya. "Doon tumuturo ang ebidensya," sagot ni Sanchez. Seryoso ang tono.
may search teams na tayong umiikot sa lugar. Pero sa ngayon, ang tanging mga lead na meron tayo ay ang mga bakas ng gulong at ang batang ito. Ramdam ni Laura ang silakbo ng galit sa pag-iisip na may taong kayang iwan ang isang walang kalaban-labang sanggol sa gitna ng kagubatan. Pero nang muling tignan niya ang stallion, na ngayoy kalmadong hinahayaan si Chiara na gamutin ang kanyang mga sugat, ang galit ay napalitan ng taos-pusong pasasalamat. Dahil sa kahangahangang nilalang na ito, hindi nag-iisa ang sanggol sa harap ng kamatayan. Nanatili siya, nagbantay at hindi kailanman sumuko. Lumipad ang helicopter na may sakay na sanggol at medical crew papunta sa Denver Children's Hospital. Sinundan ito ni Laura ng tingin hanggang sa tuluyan na itong mawala sa likod ng bangin. Pagkatapos, humarap siya sa kabayong nagbigay buhay sa isang sanggol, ang nilalang na ginawang posible ang isang hindi mapaniniwalaang pagliligtas. Malalim ang mga sugat niya, sabi ni Chiara habang sinusuri ang kabayo. Pero malinis ang mga ito. Ang pinakamalaking banta ngayon ay impeksyon. Kung maibabalik lang natin siya sa ranch, sa tingin ko, may malaking pag-asa pa siya. Kung, tanong ni Laura taas kilay, sumingit si Diego. Laura, isa siyang ligaw na Mustang. Kahit gamutin natin siya, hindi siya nababagay sa pagkakakulong. Hindi natin siya basta maisasakay sa trailer gaya ng mga alagang kabayo. Tumingin si Laura sa stallion. Nakatitig pa rin ito sa langit, doon sa direksyon kung saan nawala ang helicopter na may sakay na sanggol. Mahirap basahin ang ekspresyon niya, pero may isang bagay na kapansin-pansin. Tila nawawala siya. Para bang alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin, pero hindi pa siya handang pakawalan ito. Maaaring hindi natin siya madala sa ranch, mabagal na sabi ni Laura. Pero sinong may sabing hindi natin pwedeng dalhin ang ranch sa kanya? Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang magtayo ang rescue team ng pansamantalang treatment station mismo sa Copper Canyon. Dinala ang mga portable shelter, inayos ang mga medikal na kagamitan at naghatid ng supply ng pagkain. Hindi ito ang karaniwang lugar para sa paggaling, pero wala namang karaniwang bahagi ang pangyayaring ito. Sa ikinagulat ng lahat, nakipagtulungan ang stallion. Tinanggap niya ang pagkain, hinayaang gamutin siya at tahimik na tumayo habang itinatayo ang kanopyo para sa lilim. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagtingin ng kanyang mga mata sa langit, tila nag-aabang umaasa sa isang pagbabalik na hindi na darating. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Deputy Sanchez, dala ang mga kasagutang bubuo sa huling masakit na bahagi ng kwento. Nahanap na namin ang ina ng sanggol, anunsyo niya. Elena Rinaldi, 19 na taong gulang, taga Denver. Inaresto siya sa hangganan ng Mexico. Bumigat ang pakiramdam ni Laura. Iniwan niya ang sanggol sa lugar na to. Komplikado ang lahat, paliwanag ng deputy. Napahalo siya sa isang drug trafficker. Binigyan siya ng banta. Papatayin daw siya at ang bata kung hindi siya sumunod. Nataranta siya. Nagmaneho papunta rito para itago ang bata sa lugar na hinding-hindi hahanapin. Iniwan niya ang isang 6 na buwang gulang sa gitna ng kagubatan, halos hindi makapaniwalang sabi ni Chiara. Sabi niya babalikan daw niya, sagot ni Sanchez. Akala niya ilang oras lang siyang mawawala para humingi ng tulong. Wala siyang ideya kung gaano kapanganib ang lugar na ito o kung gaano katagal siya mawawala. Umiling si Laura, hindi makapaniwala. Pwede naman siyang pumunta sa pulis, sa ospital, kahit saan. May iba pang paraan. Ginagawa ng takot ang isang tao na hindi makapag-isip ng tama, sagot ng deputy. Ang mahalaga ngayon, ligtas na ang sanggol at ang ina ay nasa isang programa para sa tulong at rehabilitasyon. Habang lumaganap ang kwento sa mga pahayagan, nagsidatingan ang mga mamamahayag. Nagkampo sila sa labas ng bangin, umaasang makakuha ng larawan ng tinatawag nilang Guardian Mustang. Pero para kay Laura,
Ang tunay na kwento ay hindi tungkol sa kasikatan o kababalaghan. Ito'y tungkol sa isang tahimik na koneksyon, isang ugnayang nabuo sa pinakahindi inaasahang lugar. Tuwing gabi, nauupo siya sa tabi ng stallion habang ito'y nagpapagaling. Pinapanood siyang patuloy na tumingin sa malayo. Ramdam ni Laura na umaasa pa rin itong makita muli ang sanggol. Mahigpit pa ring hinahawakan ng papel na buong puso niyang tinanggap. Hindi sigurado si Laura kung kailan niya maiintindihan na tapos na ang kanyang misyon. At pagkatapos makalipas ang 2 linggo mula sa pagliligtas, dumating ang tawag. Si Dr. Castillo iyon mula sa Denver Children's Hospital. Kalma ang kanyang boses, pero may halong pagkamangha. Dr. Ortega, panimula niya, may sasabihin ako na baka medyo kakaiba pakinggan. Bumilis ang tibok ng puso ni Laura. Sige, sabihin mo. Ang sanggol, si Sarah, ay maayos ang kalagayang pisikal, matatag, pero may napansin kaming pattern. Palagi siyang umiiyak, maliban na lang kung pinapatugtog namin ang tunog ng mga kabayo. Napakurap si Laura. Tunog ng kabayo? Oo. Sinubukan na namin ang mga lullaby, boses ng tao, musika, kahit katahimikan. Wala. Pero kapag pinapatugtog namin ang mga huni, ungol o paghampas ng kabayo, agad siyang tumatahimik. Napatingin si Laura sa gilid ng bangin kung saan nakatayo pa rin ang stallion, tahimik na nagmamasid sa kalangitan. Naramdaman niyang sumikip ang dibdib niya. May ugnayan sila, mahina niyang sabi. Sa mga oras o marahil araw na magkasama sila, siya ang naging mundo ng bata. Ang presensya niya ang naging simbolo ng kaligtasan, ng pagprotekta, ng pagmamahal. May isa pa, dagdag ni Dr. Castillo, kasama na ang Child Services sa kaso. Si Elena Rinaldi ay nasa rehab ngayon, seryosong nagsusumikap na baguhin ang buhay niya para mabawi ang karapatan sa anak. Pero si Sarah, hindi siya maayos sa foster care. Buhay siya, ligtas, pero hindi siya umuunlad. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Laura. Matapang, di karaniwan, pero maaaring ito ang sagot na kailangan nila. Dr. Castillo, paano kung makita niya muli ang stallion kahit minsan lang, isang maikling pagdalaw? Tahimik ang kabilang linya. Laura, sabi ng doktor ng dahan-dahan, hindi karaniwan yan. Pag-uusapan natin ang paglapit ng isang sanggol sa isang ligaw na hayop, babala ni Dr. Castillo. Isang ligaw na hayop na napatunayang mas pipiliing magdusa kaysa hayaang masaktan siya, sagot ni Laura. Doktor, paano kung hindi lang pagliligtas ang ginawa ng stallion na to kay Sarah? Paano kung siya ang susi sa tuluyang paggaling niya? Ang naging pag-uusap pagkatapos ay walang katulad, parang wala pang nakaranas ng ganito kailanman. Ang pamunuan ng ospital, ang Child Protective Services, mga veterinaryong autoridad, at kahit isang hukom ng distrito ay nagsama-sama. Walang makapagbigay ng anumang halimbawa mula sa nakaraan. Ngunit sa pagiging pambihira ng sitwasyon, tila hindi sapat ang mga karaniwang patakaran. Matapos ang maingat na talakayan at walang katapusang konsultasyon, isang hindi pangkaraniwang kasunduan ang nabuo. Ibabalik si Sarah sa Copper Canyon para sa isang mahigpit na binabantayang pagdalaw sa stallion na may buong medical at veterinaryong supervision at lahat ng kinakailangang pag-iingat. Sa araw ng muling pagkikita, nanginginig ang mga kamay ni Laura habang tinutulungan niyang ihanda ang lugar. Isang ligtas na kulungan ng itinayo upang makita at makipag-ugnayan ang stallion kay Sarah ng may lubos na seguridad. Handa na rin ang medical staff, mga emergency supplies at observation teams sa paligid. Pagkababa ng helicopter at bumaba si Doktor Castillo, na buhat si Sarah, agad at kamangha-mangha ang naging reaksyon ng stallion. Itinaas niya ang ulo at naglabas ng tunog na higit pa sa isang simpleng atungal. Ito'y isang sigaw ng tuwa, malalim at umaalingaw-ngaw sa buong bangin. Ganoon din ang naging tugon ni Sarah.
Ang sanggol na simula pa ng paglipad ay umiiyak ay biglang tumigil. Tumingala siya, umungol ng mahina at iniunat ang kanyang munting mga braso patungo sa stallion. Walang pag-aatubili, puro pagkilala. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Doktor Castillo habang maingat na hawak ang sanggol. Pumapantay ang tibok ng puso niya. Kumakalma siya na parang naaalala talaga niya siya. Nanginginig sa pananabik ang stallion pero hindi siya gumalaw ng pabigla. Nanatili siyang tahimik. Ang mga mata ay nakatuon kay Sarah sa mga bisig ni Doktor Castillo. "Hello, gwapong binata," marahang sabi ni Laura habang lumalapit. "Bumalik siya para makita ka." Iniunat ng stallion ang kanyang leeg, pinalaki ang paghinga habang inaamoy si Sarah. At nang dumikit ang kamay ng sanggol sa kanyang malambot na nguso, naglabas siya ng pinakamalumanay, pinakamasuyong tunog na narinig ni Laura mula sa kahit anong hayop. Sa loob ng isang oras, nanatili silang ganoon, sanggol at kabayo, magkakaugnay sa ganap na pagkakaunawaan. Tumatawa si Sarah at masayang bumubulong, paulit-ulit inaabot ng kanyang munting mga daliri ang mukha ni Thunder. Ang stallion na ngayon ay opisyal ng pinangalan ng Thunder ay tumutugon sa mga banayad na tunog, halos parang mga lalabay. Pinapanood ni Dr. Castillo ang vital signs ni Sarah habang sila'y magkasama at bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha. Hindi lang siya kalmado, bumubuti talaga ang lagay niya. Bumababa ang cortisol levels, pantay ang tibok ng puso at mas lumalakas ang gana niyang kumain. Ang ugnayang ito ang nagpapagaling sa kanya. Ramdam ni Laura na may nagbago. Hindi na lang ito isang kahanga-hangang kwento ng pagliligtas. Isa na itong patunay, isang siyentipikong ebidensya na mayroong koneksyon na lumalagpas sa pagitan ng mga uri. Isang ugnayang sumasalungat sa lahat ng akala nilang alam na nila. Ngunit habang dumarating ang dapit hapon at unti-unting lumulubog ang araw, dumating na rin ang sandaling kinatatakutan ng lahat. Kailangang bumalik si Sarah sa ospital at si Thunder, naligaw pa rin sa puso't diwa, ay kailangang maiwan sa bangin. Nang dahan-dahang binuhat ni Dr. Castillo ang sanggol upang dalhin pabalik, halatang nabalisa si Thunder. Naglakad-lakad siya sa loob ng kulungan, naglalabas ng paakyat at sabik na mga huni. Si Sarah, na niminsan ay hindi umiyak sa buong pagdalaw, ay biglang humagulgol. Iniunat niya ang kanyang munting mga braso, desperadong inaabot si Thunder. "Hindi ito uubra," sabi ni Dr. Castillo. Tinitingnan si Laura. Pareho silang nasasaktan sa paghihiwalay. "Kailangan natin ng pangmatagalang solusyon." Humarap si Laura kay Thunder na ang mga mata, puno ng hayagang damdamin, ay nakamasid sa kanila, puno ng pagdurusa. "Paano kung hindi natin sila paghiwalayin?" tanong niya. "Laura," singit ni Deputy Sanchez, "hindi natin pwedeng palakihin ang isang sanggol sa kagubatan. At hindi rin natin maaaring dalhin ang isang ligaw na stallion sa lungsod," dagdag ni Dr. Castillo. Maaring banayad siya kay Sarah pero nananatili siyang hindi maasahan. Ngunit si Laura ay nagsimula ng buuin sa isip ang solusyon. Paano kung hindi natin kailangang mamili? Paano kung lumikha tayo ng isang lugar na kabilang sa dalawang mundo? Gabing iyon, nagsimula si Laura ng sunod-sunod na tawag. Kinausap niya ang Bureau of Land Management, ang ahensya ng wildlife ng estado, at mga pribadong donor na humanga sa kwento ni Sarah. Pagsapit ng bukang liwayway, isang matapang at makasaysayang plano ang isinagawa. Pumayag ang estado na italaga ang isang bahagi ng Copper Canyon bilang isang wildlife sanctuary. Mananatili roon si Thunder sa pangangalaga ng Wild Heart Rescue na ngayon ay opisyal ng bahagi ng isang therapeutic animal program. Itatayo rin ang isang maliit na pasilidad malapit doon kung saan maaaring dalawin ni Sarah si Thunder ng regular sa ilalim ng medikal na gabay at sa isang ligtas at kontroladong lugar.
Ngunit ang pinakakagulat na bahagi ay nagmula sa ina ni Sarah, si Elena Rinaldi. Pagkalipas ng ilang linggo ng rehabilitasyon at therapy, nagsimula na siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Natapos ang kanyang paggamot, nakahanap ng trabaho at pinatunayan ang kanyang pagsusumikap bilang isang ina. "Gusto kong maging bahagi nito," sabi niya kay Laura sa kanilang unang pagkikita. "Niligtas ng kabayong yon ang anak ko habang ako hindi ko nagawa. Kung siya ang kailangan ni Sarah para manatiling masaya at malusog, gusto kong maging naroon para sa kanilang dalawa." 6 na buwan ang lumipas at ang Copper Canyon ay naging isang bagay na kakaiba, isang santuwaryo hindi lang para sa mga ligaw na kabayo, kundi para rin sa paggaling at pangalawang pagkakataon. Isang maaliwalas na cabin ang nakatayo sa talampas kung saan nakatira na ngayon sina Elena at Sarah bilang mga tagapangalaga ng naturang lugar. May sarili si Thunder na malawak na kulungan na konektado sa libu-libong ektarya ng kagubatan kung saan malaya siyang nakakalibot, ngunit palaging bumabalik sa may bakod kapag naririnig niya ang tawa ni Sarah. At sa kabila ng kanyang musmos na katangahan sa pananalita, si Sarah ang nagbigay sa kanya ng pangalan, Thunder, isang pangalang umalingaw-ngaw sa buong bangin tuwing umaga, habang isang munting batang babae ay tumatakbo sa gilid ng damuhan at isang dambuhalang stallion ay dumadagundong napapalapit sa kanya. Patunay na ang pagmamahal ay maaring dumating sa kahit anong anyo, kahit sa pinakahindi inaasahan. Ngunit bihirang lumayo si Thunder mula sa cabin. Mas gusto niyang manatiling malapit sa batang babaeng naging sentro ng kanyang mundo. Patuloy na bumibisita si Laura upang suriin ang kalusugan ni Thunder at ang pag-unlad ni Sarah. At sa bawat pagdalaw, muli siyang namamangha sa kanyang nasasaksihan. Hindi lang basta lumalaki si Sarah, namumukadkad siya. Maaga niyang naaabot ang mga milestone at nagpapakita siya ng emosyonal na pagkaunawa na lampas sa kanyang edad. Ang likas niyang koneksyon sa mga hayop ay wala pang katulad sa lahat ng nakita ni Laura. Para bang hinubog ng ugnayang iyon kay Thunder ang isang bagay na malalim sa kanyang kalooban. "Tinuturuan niya ako tulad ng pagtuturo ko sa kanya," sabi ni Elena kay Laura sa isa sa kanilang mga pag-uusap. "Kahapon lang, nag-iiyak siya na parang walang dahilan." Tapos lumapit si Thunder sa bakod at gumawa ng isang mahinang tunog. Hindi malakas, isang banayad na ugong lang. Agad siyang tumigil sa pag-iyak at gumapang papunta sa kanya. Para bang meron silang sariling wika na hindi ko kailanman lubos na mauunawaan. Si Dr. Castillo na ngayoy isa ng regular na bumibisita at bahagi ng isang pag-aaral tungkol sa kanilang relasyon ay nagdokumento ng malalaking pagbabago sa emosyonal na kontrol ni Sarah, sa kanyang kakayahan sa wika at kahit sa pisikal na koordinasyon. Iniuugnay niya ang karamihan nito sa kanyang ugnayan kay Thunder. May nakikita kaming mga pattern ng brain development na karaniwang hindi pa lumalabas sa ganitong edad. Paliwanag niya sa isang silid ng mga pediatric specialist. Ipinapakita ng batang ito ang advanced na empathy, komunikasyon at social awareness. Malaki ang posibilidad na mabuksan nito ang mas malawak na larangan para sa animal-assisted therapy. Tungkol naman kay Thunder, siya'y naging isang alamat. Ang mga photographer at siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtungo sa Copper Canyon upang masilayan ang stallion na muling nagsulat ng ating kaalaman tungkol sa talino at malasakit ng mga hayop. Ngunit tila walang pakialam si Thunder o sadyang hindi niya kailangan ng atensyon. Ang mundo niya ay umiikot lamang sa isang bagay, ang batang pinili niyang protektahan. Sa ikalawang kaarawan ni Sarah, nakatayo si Laura sa tabi ng bakod. Pinapanood siyang tumatakbo nang nakapaa sa gitna ng matataas na damo. Si Thunder ay kumakain malapit sa kanya, hindi kailanman lumalayo ng higit sa ilang hakbang. Ang mga mata niya ay laging nakasunod sa bawat galaw ni Sarah. Alerto, banayad,
tulad ng isang tahimik ngunit matatag na tagapangalaga. Sa tingin mo alam niya? Tanong ni Elena, lumalapit sa tabi ni Laura. Nauunawaan kaya niya ang ginawa niya? Pinanood ni Laura habang si Sarah ay lumapit at niyakap ng mahigpit ang matibay na binti ni Thunder. Ibinaba ng malaking kabayo ang kanyang ulo at banayad na idinampi ito sa balikat ng bata. Ang kanyang mga mata, kalmado at puno ng tahimik na ligaya, ang nagsabi ng lahat. Sa tingin ko, alam niya ng eksakto, sabi ni Laura na may ngiti. Natagpuan niya ang layunin niya noong araw na yon sa bangin, hindi bilang isang ligaw na nilalang, kundi bilang isang nilikhang pinili, ang magmahal. Lumubog ang araw sa likod ng mga pader ng kanyon, pinapalamutian ng gintong liwanag ang buong santuwaryo. Huminga ng malalim si Laura, hinayaang ang ganda ng sandali ay lumubog sa kanyang puso. Ang isang simpleng tawag para sa pagliligtas ay nauwi sa isang bagay na higit pa. Isang kwento ng koneksyon, pag-aalay at makapangyarihang likas na ugali ng pagprotekta. Tumawa si Sarah habang banayad na bumuga si Thunder ng hangin sa kanyang buhok dahilan upang mapatili siya sa tuwa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa kanyon na parang isang lulabay, isang tahimik na awit ng dalawang pusong magpakailanmay magkakaugnay. Ipinakita ng kanilang kwento sa mundo na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo. Hindi ito laging tungkol sa lahi, angkan o kaugalian. Minsan, ito ay tungkol lamang sa pagmamahal, ang kahandaang magprotekta, mag-alaga at hindi kailanman tatalikod. Ang paglalakbay ni Thunder at Sarah ay paalala na ang pinakakamanghamanghang mga pamilya ay maaaring magmula sa mga lugar na hindi mo inaakala. Ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng mga patakaran, hindi ito tumitingin sa mga kategorya. Basta dumarating ito, nagtatanggol at kumakapit. Hindi lamang iniligtas ni Thunder ang buhay ni Sarah. Binigyang kahulugan niya kung ano ang ibig sabihin ng magmahal ng walang kondisyon. Kung naantig ka sa kanilang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga hayop na bayani, kakaibang ugnayan at mga pamilyang sumusuway sa inaasahan. Mag-iwan ng like kung nagbigay ng pag-asa sa iyo ang paglalakbay ni Thunder at Sarah at i-share ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na ang pag-ibig ay palaging nakakahanap ng paraan. Ikaw, ano ang gagawin mo kung makakita ka ng hayop na nagbabantay sa isang bagay na marupok at mahalaga? Hanggang saan ka handang pumunta para protektahan ang koneksyong yon kahit lumabag ito sa lahat ng alituntunin? Ikwento mo sa amin sa comments at huwag kalimutang i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng kahangahangang kapangyarihan ng pagmamahal sa lahat ng anyo nito.